Senior Elder. Nang makita si Lasho na lumabas, mabilis na lumuhad sina Panjong at Moronghai para batiin siya. Ipinaliwanag ni CIU Honor, Master, habang ako ay nasa post station na nangangalap ng impormasyon, nagkataon na nakita ko silang dalawa na nakaluhod sa labas ng harang, kaya dinala ko sila. Hindi magagalit si Master sa akin, di ba? Magiliw na tinapik ni Lasho ang kanyang ulo, ikaw na bata, huwag ka lang gumawa ng gulo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang tatlo, tumayo kayo at magsalita. Agad na sumunod ang dalawa. Medyo kalmado si Panjong, pinapanatili ang isang kalmadong ekspresyon. Si Moronghai naman ay pawis na pawis sa takot. Matapos makipagpalitan ng tingin kay Lasho, nanginginig siya at bumalik sa kanyang mga tuhod, matandang master, patawarin niyo ako. Kasalanan ko na hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Nang makita ito, medyo walang masabi si Lasho, wala pa akong ginagawa sa iyo, di ba? Naging palakaibigan ako sa inyong lahat, pero kumikilos ka na parang pinatay ko ang buong pamilya mo. Sa pag-iisip na iyon, bamantong hininga siya ng walang magawa, Ginoong Siyo, dalhin mo siya. Bago pa makapagpaalam si Moronghai, sinipa siya ni CIU Honor pababa ng bundok. Pinanood ni Panjong ang eksena, nakakaramdam ng takot at hindi mapalagay. Lumingon si Lasho kay Panjong at nagtanong, gusto mo bang sumali sa aking bundok Jinting? Nang marinig ito, hindi nag-atubili si Panjong na lumuhad at ipahayag ang kanyang intensyon, voluntaryo akong sumali sa bundok Jinting, senyor. Matapos makinig, nag-isip si Lasho sandali nang nakapikit ang kanyang mga mata. Bagaman mayroon kang mapait at malamig na pangangatawan, hindi ito masamang body constitution para sa pag-aaral ng freeing style. Sa ilalim ng langit, kinatatakutan ako ng lahat. Gusto akong puksain ng mga tao sa righteous path. Kahit ang mga disipulong tinuruan at sinanay ko ay nagbilang ng kanilang mga espada laban sa akin, hindi iginalang ang kanilang guro at sinira ang kanilang mga ninuno. Ngunit hanggat ikaw ay isang disipulo ng bundok Jinting, tiyak na paprotektahan kita. Gayunpaman, kung isang araw, naunawaan ni Panjong kung ano ang ibig sabihin ni Lasho. Agad siyang nagpatuloy, kung magkakaroon ako ng anumang intensyon na pagtaksilan ang sekta, sasailalim ako sa libo-libong hiwa at 10,000 taga. Nang marinig ito, tumanggo si Lasho ng may kasiyahan, palagi kong pinahahalagahan ang mga pangako. Tumayo ka, sa oras na ito, dumating si Ming Shirin, lumilipad sa hangin, Master, ang inyong disipulo ay nakalusot na sa nascent divinity tribulation realm. Nang marinig ito, nagulat si Panjong ng labis. Ang mga nakarating sa realm na ito ay pawang mga kahangahangang figura, at marami na ang mula sa bundok Jinting lamang. Tumingin si Lasho sa kanya at nagsalita ng may pag-iiba. Ang pagpasok sa realm ng divine tribulation ay katumbas ng pagmaster ng 100 tribulation. Ang realm ng spiritual enlightenment ay malawak at mahiwaga. Hindi dapat maging mapagmataas at kampante. Masunarang sumagot si Ming Shirin, susundin ng disipulo ang utos. Hindi ba't sinasabi na ang matandang demonyo ng bundok Jinting ay pumapatay ng walang kurap at mainitan ng ulo, lalo na malupit sa kanyang mga disipulo? Sa pagpupulong ngayon, tila ibang-iba ito sa mga tsismis. Sa kabaligtaran, nararamdaman ko na ang matandang senior ay may marangal na ugali ng isang nakatatanda at ng isang guro. Kung ikukumpara sa mga makalumang tao sa Jingming sect, mas mabuti ang senior na ito. Pagkatapos ay isinalaysay ni Ming Shirin ang nangyari kanina. Master, narinig ko na ang traidor na si Tianxin ay nakakulong sa Repentance Cave sa likod ng bundok, kaya gusto ko siyang turuan ng leksyon para maibsan ang inyong galit. Kalmadong sumagot si Lusho, hindi, hayaan siyang magmuni-muni sa Repentance Cave. Tungkol din sa insidente ng kidnapping na kinasasangkutan ng pamilya Siyo, parehong sangkot ang Old 8 at Old 5. Nagliwanag ang mga mata ni Ming Shirin, kakalusot lang ng disipulo sa nascent divinity tribulation realm, Master. Iniisip ko na wala akong mapagsubukan ng aking mga kasanayan matapos pumasok sa transcendent spiritual realm. Paano kung puntahan ko si Old 8 at ibalik siya para sumunod sa inyong mga utos? Kasabay nito, si Zhu Honghong, na nag-iiho ng letsyon, ay bumahing ng hindi maipaliwanag. Nag-isip si Lasho sandali at umiling, hayaan mo siya. Pagod na ako, paalis. Matapos umalis si Lasho, kumandat si Ming Shirin kay Panjong na nakatayo malapit, bago ka lang dito.
Nang marinig ito, nagmamadaling sumagot si Panjong ng may paggalang, pagbati sa ika-4 na senior. Gusto ko ang titulong iyan. Gusto mo bang makita ang aking 100 Tribulations Inside Avatar? Sa sandaling ito, lumitaw si CIU Honor, naglalakad sa hangin. Mayabang nang umiti si Ming Shirin, little junior sister, dumating ka sa tamang oras. Halika at panoorin ang 100 Tribulations Inside Avatar ni senior brother. Kumurap si CIU Honor ng kanyang malalaking mata. Mukhang napaka-cute. Senior brother, tingnan natin ito sa susunod na pagkakataon. May isang grupo ng mga cultivator na lumitaw sa paanan ng bundok at pinaghihinalaan ko na may gustong sumalakay muli sa bundok Jinting. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Ming Shirin. Napakaganda niyan, junior sister. Bababa muna ako. Ang ganitong maliit na bagay ay hindi abala kay master. Kaya ko silang patayin lahat ng mag-isa. Pagkatapos ay nawala siya na parang usok, gamit ang kanyang lightness skill. Senior brother, ang mga dumating ay pawang mga babaeng cultivator mula sa Anupalas. Naguluhan si Panjong, hindi alam ang gagawin. Galit na lumingon si CIU Honor at sinulyapan siya. Ano ang tinitingnan mo? Tumitig ka pa at dudukutin ko ang mga mata mo. Hindi makapaghintay si Ming Shirin na bumaba sa bundok matapos malaman na may sumalakay. Lubos siyang naiinip. Pagdating niya sa paanan ng bundok, tumawa siya at inilabas ang kanyang makapangyarihang 100 Tribulations Inside Avatar. Sa malakas na sigaw, isang avatar na 1 metro ang lapad at 2 metro ang taas ang nagmaterialize. Hindi maganda. Agad na nagkagulo ang maraming babaeng cultivator sa ibaba. May mali. Ang 100 Tribulations Inside Avatar na ito ay medyo maliit. Dapat itong isang cultivator sa mga unang yugto ng Primordial Spirit Tribulation Realm, at ang avatar ng Demon Ancestor ay 10 beses na mas malaki. Hindi siya iyon. Bukod dito, saan tayo tatakas? Nag-uusap ang mga babaeng cultivator sa kanilang sarili, medyo nalilito. Sino ang naglakas loob na sumalakay sa aking bundok Jinting? Lumapit si Ming Shirin sa kanila at nagsalita ng malamig. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nagpakita siya ng nagulat na ekspresyon. Nakita niyang lumuhad silang lahat ng sabay-sabay. Hindi ba dapat sila nagmumura at kung tumanggi silang sumuko, lilipulin ko sila sa isang atake? Bakit sila nagmamakaawa ng awa sa simula pa lang? Isa sa mga babaeng cultivator ang naglakas loob na magsalita. Kami ang mga disipulo ng Anupalas, Senyor, tulungan niyo kami, pakiusap. Pakiusap, iligtas niyo kami. Nagmakaawa rin ang iba para tulungan sila ng senior. Kumunat ang noo ni Ming Shirin matapos marinig ito. Nakakahiya ito. Hindi sila mga mananakop. Sila ang mga disipulo ng ika-6 na junior sister. Ang cultivation ng ika-6 na junior sister ay inalis ng master at nakakulong siya sa Cave of Reflection. Ang Anupalas ay isang grupo lamang na walang pinuno. Ayaw makipag-away ng 3 southern sects ng End, kaya't ang bundok Jinting ang kanilang pinupuntirya sa halip na ang Anupalas. Ngunit ang problema ay kahit magmakaawa kayo ng tulong, hindi kayo makakahingi ng tulong mula sa bundok Jinting. Sinuri niya ang karamihan, nakakita ng mahigit 100 babaeng cultivator sa kaawa-awang kalagayan. Ang ilan ay gusot ang buhok, habang ang iba ay malubhang nasugatan at hindi makatayo ng maayos. Nang makita ang eksena, nagtanong ng may pagtataka si Ming Shirin, sinubukang patayin ng ika-6 na junior sister ang master, kaya nakakulong siya. Sa lohikal na paraan, dapat parusahan ang lahat sa Anupalas. Dahil naglakas loob kayong pumunta sa bundok Jinting, sawa na ba kayo sa buhay? Nang marinig ito, mas lalong nabahala ang mga babaeng cultivator at nagpatuloy sa pagmamakaawa, para sa kapakanan ng Palace Master, Senyor, tulungan niyo kami. Hindi, sabi ni Ming Shirin at tumalikod, nagbabalak na umalis. Ano ang biro? Kung mamamatay kayo o hindi, wala akong pakialam. Ang hindi ko kayo inaatake ay pagiging mapagbigay ko na. Pagkatapos niyang magsalita, isang kakaibang tunog ng wind chimes ang umabot sa kanyang mga tainga. Naguguluhang lumingon si Ming Shirin, nakita lamang ang isang malaking masa ng itim na ulap na dahan-daw ang gumagalaw patungo sa kanila sa malayo. Ang Demon Slaying Sect. Dumating na ang Demon Slaying Sect. Agad na namutla sa takot ang mga babaeng cultivator sa ibaba, lahat sila ay lumapit sa harang. Senyor, papasukin niyo kami sa bundok Jinting.
Maglilingkod kami sa inyo bilang mga baka o kabayo sa inyong lubos na pagpapasya. Sinulyapan sila ni Ming Shirin at hindi napigil ang madismaya. Talaga bang sila ang mga sikat na babaeng cultivator ng ano pala sa ilalim ng aking ika-6 na junior sister? Kung walang eksperto ng nascent divinity tribulation realm na namamahala, ang natitira sa kanilang lakas ng divine court realm ay mga hipon at alimango lamang. Hindi ba't ang tatlong sekta ng End ang nagpuntirya sa Anupalas? Bakit lumitaw ang demon-slaying sect? Ito ba ang kanilang katapangan? Nakikita silang nanginginig ng ganito, sa tingin ba nila ay may lugar na mas nakakatakot kaysa sa bundok Jinting sa mundong ito? Natatakot ba sila sa demon-slaying sect ngunit hindi sa bundok Jinting? Sa isang kisap mata, ang mga dark shadows sa langit ay lumapit na. Doon lamang naging malinaw na ang nakita nila ay hindi mga itim na ulap, kundi isang parisukat na porma sayo na binubuo ng mga gwardya na nakasuot ng itim na lubad, na nagpoprotekta sa isang malaking dark dragon carriage sa gitna. Sakay ng dragon carriage ay si Su Wanshan, isang makapangyarihang cultivator na may napakataas na ranggo sa Sinister List. Ang una sa Sinister List ay si Master, ang pangalawa ay ang panganay na Senior Brother, at si Su Wanshan ay nasa ikatlong ranggo. Siya rin ang numero 1 eksperto sa ilalim ng utos ng demon-slaying sect. Gayunpaman, medyo naguluhan si Ming Shirin. Ang demon-slaying sect at ang bundok Jinting ay palaging nasa neutral na termino. Bakit nila aatakihin ang Anupalas? Habang nag-iisip siya, isang eksperto ng Divine Court Realm ang lumipad pasulong at pagdating ay yumuko ng may magkakapit kamay. Ang demon-slaying sect ay walang intensyon na atakihin ang bundok Jinting. Ika-4 na Ginoo, maaari mo bang ipasa sa demon-slaying sect ang mga babaeng cultivator? Dahil walang interes si Ming Shirin sa usapin, tumalikod siya at naglakad pabalik sa harang. Salamat, Ika-4 na Ginoo. Tiyak na bibisitahin namin kayo para ipahayag ang aming pasasalamat sa ibang araw. Iwinagayway ng lalaking nakaitim na balabal ang kanyang braso, at sa isang iglap, ang mga nakapaligid na cultivator ay sumugod patungo sa mga babaeng cultivator na parang mga balang. Huminto si Ming Shirin sa puntong ito. Halos nakalimutan ko ang mga bagong turo ng aking master. Kamakailan, mahilig siyang tretuhin ang mga tao ng mabait. Sa pag-iisip na ito, itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang lahat ng mga babaeng cultivator sa loob ng harang. Salamat, Ika-4 na Ginoo, sa pagliligtas sa amin. Agad na lumuhad ang mga babaeng cultivator at nagpasalamat ng sabay-sabay. Kumunat ang noo ng lalaking nakaitim na balabal na nasa Divine Court Realm nang makita ito. Nakatakas mula sa mga panga ng lobo at pumasok sa lungga ng leon. Nababaliw na ba ang mga babaeng ito? Binaliktad ng Ika-4 na Ginoo ang kanyang salita. Natatakot ako na hindi iyon maganda. Samantala, si Lu Zhou, na nagpapahinga sa Evil Sky Pavilion, ay nakarinig ng prompt sound sa kanyang tainga. Ding! Nakakuha ka ng 1,450 merit points mula sa debotong pagsamba. Pagkatapos ay isinalaysay ni CIU Honor ang mga pangyayari. Matapos makinig, medyo naliwanagan si La Shou. Ang mga babaeng cultivator ng Yenyu Palace ay mga subordinate ni Yi Tianxin. Nakakulong si Yi Tianxin, at ang natitira ay isang grupo lamang ng kalat-kalat na buhangin. Naglakas loob pa silang pumunta sa bundok Jinting. Hindi ordinaryo ang kanilang tapang. Isa lamang silang grupo ng mga babaeng cultivator na ang pinakamataas na cultivation level ay Divine Court Realm. Nakakapagod na asikasuhin ang lahat ng personal kapag tumanda ka na. Nitong mga nakaraang araw, ginugulo ng lottery ang aking ulo, kaya wala akong oras para asikasuhin ang maliit na bagay na ito. Mas mabuting isipin ang mga panuntunan ng lottery. Sa pag-iisip na ito, nagsalita siya ng iba. Ang mga maliliit na bagay na ito, maaari ninyong asikasuhin ang mga ito sa inyong sarili. Masayang tumakbo palabas si CIU Honor matapos sumagot. Sa oras na ito, sa paanan ng bundok Jinting, ngumisi si Ming Shirin matapos marinig ang mga salita ng kabilang panig. Ano ang ikinalulungkot mo? Ang Divine Court Realm Powerhouse ay malinaw na nagulat sa mga salitang ito. Bago pa siya makapagsalita, isang boses ang nagmula sa Dark Dragon Carriage. Ika-4 na Ginoo, maaari ba akong makipagpulong sa iyong pinakamamahal na master? Ang boses na ito ay nagdala ng isang malakas na sound wave.
Hindi ito mukhang makapangyarihan, ngunit ang Master Energy sa loob nito ay maaaring magdulot ng problema kahit sa isang Brahmisi Realm Cultivator na may lahat ng 8 Merid Ians na bukas.